Good day guys and welcome back dito sa ating channel. Ayun, dumating na yung pinadala sa atin ni Tool Express na Sir Amon Pangilinan na multimeter tsaka clamp meter, then isang set ng screwdriver. Ayun, buksan natin. Bali yung screwdriver niya is insulated. Bihin, kahit yung tip niya ay may balot. Kumbaga pang electrician talaga guys. Ayan. Itong mga items na to or itong pinadala sa atin ni Sir Amon Pangilinan, lagay ko na lang yung link nito or sa description box para doon sa availability nitong mga tools na to. Yun, kung gusto mga mag-avail doon sa shop niya online through Shopee, lagay ko na lang yung description or yung link nito doon sa description box niya. Ayun, yung multimeter, clamp meter, tsaka itong ating screw set ng screwdriver. Ayan. Yun o. Ayan na ito. Bali, ang brand nito is Tolsen. Ayan. Ito yung kanyang multimeter. Ayan. Digital multimeter. Then, digital clamp multimeter. Tsaka itong yun. Set ng Ayan. 5 pieces screwdriver set. Ayun, insulated set. Ito sasabi ko sa inyo, insulated na itong ating set ng screwdriver. Ayan. Una muna nating i-check itong multimeter guys. Ayan. Itong multimeter or digital multimeter, open natin para doon sa mga gustong mag-avail nito. Magkaroon kayo ng idea kapag bibili kayo nito. Ayan. Tolsen digital multimeter. Ayan. Ito siya guys. Ayan. Oops, nalaglag yung kanyang battery. Bali of, battery operated na itong 9 volts na battery. Ayan. Tapos may kasama din siya na ayan. Dalawang test probe. Ayan. Tapos manual guide na sa mga beginner na gustong matutong gumamit ng multimeter. Yun na ito. Sa paggamit nito, meron tayong video nitong multimeter. Pero pakita ko rin kung paano gamitin tong gantong Tolsen multimeter. Ayan. Tanggalin ko lang yung kanyang lagyan natin siya ng battery. Dito lang siya sa likod lalagyan ng battery. Yun. Actually, naka-plastic pa siya. Yan ko lang yung kanyang plastic para malagyan natin ng battery. Kasi hindi siya gagana kapag walang battery. Ito kasi kalimitan man talaga sa multimeter is battery operated. Ayan. Ito 9 volts. Pero depende kasi meron kasing 1.5 volts or 3 volts na dalawang 1.5 volts na double A, meron ding triple A. Ito ang gamit natin is itong 9 volts. Ayan. Dito lang siya sa likod ng kanya battery. Yun, ito paglalagay ng battery, ito meron siya ditong Phillips screw. Ayan. Bubuksan lang natin to. Ayan. Para malagyan natin ng 9 volts battery. Ito, 9 volts. Ayan. Pagkatapos natin tanggalin yung ayan. Yung kanyang dalawang screw sa ilalim. Tanggalin natin ito. May plastic pa pala tong kanyang battery. Ayan. Yung kasama niyang battery. Ito kasama na to pag bumili kayo. Hindi niyo na kailangan bumili ng 9 volts na battery. Kasama to dito sa kay Tolsen. Ayan. Then, ito, paglalagay nito, polarity yan. Actually, hindi naman kayo magkakabaligtad paglalagay kasi, yun meron siyang tamang pagkakabitan. Ayan, kumbaga para hindi kayo magkabaligtad kasi pag DC or battery kailangan polarity talaga or hindi magkabaligtad yung positive tsaka yung negative. Yun, lalagay nyo lang dito. Ayan. Ayan, tapos kagandahan meron siyang fuse for protection ng ating nung ating multimeter. Let's say sabihin natin nagkamali kayo ng itetest, para ma-avoid na masira yung ating multimeter. Ayan, meron siyang fuse, dalawa yung fuse niya. Kumbaga protection ito ng ating multimeter guys. Ayan, tapos pwede natin balik itong ating ating cover para magamit or matesting natin itong ating multimeter. Itong battery, ayan, nakaganyan lang yung side na yan. Ayan, tapos balik natin itong natin.
cover natin. Yan. Yun naman, kaya nasa loob yung ating battery. Hindi nyo naman malimit, papalitan yung ating multimeter ng battery. Yan. Balik natin itong screw para secure tayo. Or hindi umalog yung ating battery. Yan. Secure natin yung ating screw. Babalik lang natin. Then, lagay na natin yung ating yung protector nito, yung rubber. Ito, yan, protector niya para maiwasang mabagsak. Pag nabagsak, hindi siya basta matipak or hindi rin magasgas pag nasa job site din kaya yan. Ayan, pinaka-protection niya. Yan. Tapos ito, yung nasa likod niya, yan yung, let's say, hindi nyo gagamitin yung tester, pwede dyan ilagay yung test probe. Yan. Dito lang nilalagay yung test probe. Yan. I-insert nyo lang yan dyan. Yan. Kaganyan lang yan. Ngayon, open natin to. Yung ating yung ating multimeter. Yan guys. Bali yung pwesto ng test probe. Ganito lang. Tapos pwede nyo siyang open. Yan. Tapos ito is resistance. Yan. Tapos battery, yan. Ito yung selector niya guys, yan. Gagawa ko na lang ito ng video kung paano gamitin itong mga to. Yan, ito yung ohm sign is resistance kung magte-test kayo. Tsaka yung may yung, kung halimbawa yung continuity, tetest nyo. Yan, ito. Tapos, then ito is voltage, yung alternating current. Yan, ito. Pagka ganyan sign is alternating current, ibig sabihin, yung mga sa appliance, sa saksakan natin or outlet natin sa bahay, alternating current. Yan, ito is, yan, V sign na meron yan is direct current. Let's say yung mga battery. Yan, meron kasi matataas na voltahe na direct current. Yan, tapos ito merong hold signs. Yun, pag naka-hold siya, letter H, let's say sabihin natin, nag-grid kayo ng sa voltage, nag-grid kayo ng 230. Once na pinrest nyo yung hold, naka-flash dito yung 230, hindi yan mawawala guys. So, kahit sa resistance, let's say yung nirig nyo na resistance guys, ayan, ito yung selector nya. Tapos kung gagamitin nyo, depende sa let's say kung battery, lilipat nyo lang ito guys dito. Pero sa dito sa DC, itong direct current, hindi nyo nalilipat. Ito lang, halimbawa say battery guys, kung 9 volts, ayan, tapos lipat nyo yung selector, yun lang yan. Ganyan lang kabilis gamitin itong multimeter na to guys, ayan. Yun, tapos gagawa ko ng video to kung paano itong bawat sign na yan gamitin or mag-test. Ito pa rin Tolsen na to, ayan. Lipat naman tayo dito kay Tolsen na digital clamp meter, ayan. Open natin to. Alam ko ito is battery operated din. Kasi kalimitan niya, nabanggit ko, lahat ng multimeter is yan. Battery operated guys. Yun, kagandahan, meron pa siyang bag. Yan. Itong ating digital clamp multimeter. Yan. Safe na safe siya. Meron siyang bag. Kumbaga, handy pag dadali niyo sa trabaho. Yan. Yung clamp meter natin, siyempre, test probe. Usually sa multimeter may test probe siya. Yan. Then, yung ating manual. Before nyo gamitin, mas maganda rin yung manual para maiwasan yung masira at alam nyo rin kung paano alagaan yung ating multimeter. Ang model nga pala niya, ayan, Tolsen 38034. Ayan. Then, itong isa, Tolsen 38031 digital multimeter, para kung halimbawa order kayo or nais nyo bumili, alam nyo na yung kukuha ninyo guys, ayan, or may idea kayo. Ito naman is lamp meter, battery operated. Check ko kung may battery na siya. Open natin kasi walang kasamang natin sa kahon. Wala guys, ayan. Open natin. Okay na. May battery na to sa loob. Yun, yan. Off, on. Siya sa direct current, guys. Ayun. Sa alternating current, voltage, resistance, and diode. Ayan. Tas ampere. Ayan. Ito, pag gagamit kayo ng clamp meter, let's say, kailangan nyo malaman kung ilang amperes. Tapos itong clamp meter yung gagamitin nyo.
Ang advantage ito compared dito kay digital multimeter, itong si clamp meter, hindi nyo na kailangang i-cut si wire. Let's say, kailangan nyo malaman kung ilang amperahe yung dumadaloy sa isang appliances. Hindi nyo kailangang i-cut si wire para mag-test. Ito, let's say ito yung plug or linya ni breaker, or kung tama ba yung nakakargang amperes do sa circuit breaker natin, ikaklamp ilang na ganyan, tapos magre-read na siya. Yan, ganyan guys. Yung isang line ha, ayan, gawan ko rin ng video kung paano gumamit ng clamp digital multimeter. Ayan. Yan, same lang sila, meron siyang continuity. Yan, ito yung continuity guys, yung merong ano. Tapos itong resistance, yung ohm signs, DC or itong alternating current volt. Ayan. Tapos direct current or DC guys. Sa meron din siyang hold, ayan. Tapos na-adjust natin kung anong max ng ating itetest. Yun, oh. Tapos select natin kasi let's say sabihin natin dito na siya nakalagay sa diode sign, ayan. Naka-diode sign, pero kung gusto natin continuity, yun, oh. Yung speaker sign or yung sound signs, kasi magbibip siya, let's say continuity. Ayun, lagay lang natin tong ating test probe. Ganun lang ulit, yung black is dito sa common. Ayan. Lagay sa multimeter, yung black is sa common, yung negative signs. Then, ito, red is dito, guys. Ayan. Yun. Try natin. Kung kailangan magbi-beep sound siya. Ayun, oh. Marinig nyo. Ibig sabihin, may continuity siya, guys. Ayan. Pwede nyo i-hold. Yun. Pag naka-hold, same nung multimeter, kita nyo yung last reading niya, kahit tanggalin nyo na yung test probe. Ayun, no? Yun. Tsaka kagandahan sa gantong clamp meter, handy siya, guys. Yung makikita nyo rin, lagi ko itong dala sa site. Ayun. Tapos, gawan ko ng, ng video kung paano siya gamitin para mas may idea kayo. Yun. Next natin, na i-check, yung ating binigay na Tolson 5 set VDE screwdriver. Ayan. Ito is chrome volume, pero ayan, insulated naman siya, kaya hindi siya prone din na kalawangin. Then kagandahan nito, buksan ko. Kuha tayo ng pagteng yan para maano nyo. Siyempre, kailangan, lalo sa trabaho, gamit natin tong gantong screwdriver. Yung grip niya, isa rin yun. Kung hindi ba masakit sa kamay, hindi ba mahirap gamitin. Yan, for me, yan. Yun, oh. Yung, niya, tsaka meron siya ditong, yun, yung edge niya, hindi compared sa bilog, napakabilis niyang, yan, i-operate. Then, safe siya pag gagamit kayo nito compared sa hindi insulated. Kasi mas advice ko na gumamit kayo ng gantong insulated, lalo na kung mga live yung ating sa working area, let's say mga screw na higpit natin, live wire sa mga outlet. Safe siya kung halimbawa naghihigpit kayo, ayun, di ba, kahit mapatama yung daliri natin, wala kayong guantes, hindi kayo prone na ma-ground. Ayan. Kahit sa mga breaker, yun. Kasi let's say line side yung ating pipihitin, hindi kayo prone na mag-ground. Ayan, ilan ito? Bali, 5 piraso to. Ayan. Ayan. Ang kasama niya, pag nag-avail kayo nito, 3 flat screwdriver. Ayan. Different sizes para depende kung ang laki ng ating screw or tornilyo. Then, 2 Phillips screwdriver. Ayan. Depende rin sa laki ng screw or tornilyo na inyong pipihitin, guys. Ayan. Ang kagandahan, handy siya or napakasarap ng kanyang grip. Ayan. Hindi siya masakit. Meron kasing screwdriver na masakit sa kamay kasi yung kanyang is rubber din. Ayan, although hindi siya rubber na malambot compared sa plastic. Ayan. Tapos, ayan. Ito is plastic yung kanyang insulation. Ayan. Kumbaga kasi kung rubber naman ito, ang problema din is minsan natutuklap or lalo na kapag napatama sa mga edge na matatalas, pwede siyang mapunit. Ayan, ito for handy. Yung comfort niya is napakaganda, guys. Ayan.
yun, sana nagkaroon kayo ng idea dito sa mga ni-review na o chinek natin na tools na pinadala ni Tool Express. Yung gusto mag-avail, lalagay ko yung link sa description box ng video ito para ma-check nyo kung gusto nyo ng digital clamp multimeter, 5 set ng screwdriver, or itong digital multimeter, guys. Ayan, available to sa kanyang shops na Shopee na Tool Express, guys. Ayan, sana nagka-idea kayo, then gawan ko ng video siya kung paano i-operate talaga to para kung in case na bumili kayo, mabilis nyo nang i-operate, guys. Yan. Maraming salamat po muli sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa mga video natin. Ganun din kay Tool Express sa walang sawa na pagpapadala ng mga tools sa atin. Ayan. Maraming salamat po, Sir Amon Pangilinan, at sa inyong lahat. Stay safe, guys, and God bless po.